Muling nagtala ng kasaysayan si Golden Boy Pinoy gymnast Carlos Edriel Yulo matapos nitong pagharian ang Men's Artistic Gymnastics Vault Final sa Paris Olympic. Si Yulo ang kauna-unahang Filipino Olympian na nakakuha ng higit sa isang medalya sa isang Olympic. Siyempre, bukod sa gintong medalyang inaasam-asam ng maraming mga atleta sa buong mundo, usap-usapan din ngayon ang tatanggaping mga papremyo at insentibo ni Carlos Yulo sa araw na siya ay magbalik na sa Pilipinas. Sa ngayon ay maraming mga Pilipino ang nagdanais na lamang na maging atleta dahil sa mga papremyong naghihintay sa mga atleta natin sa oras na makapag-uwi sila ng gintong medalya. Pero sino-sino nga ba sa mga atleta natin ngayon sa Pilipinas ang may tuturing na may pinakamaraming pera at pinakamayaman? Yan ang tampok sa ating listahan ngayon, kaya naman halika na at tayo nang magpatuloy. Una ay si Carlo Biado. Makalipas ang halos 3 dekada, isang Filipino billiard player ang muling itinanghal na US Open Pool Champion taong 1994 pa nang huling makuha ng pool legend na si Efren Bata Reyes ang titulo. Ngunit hindi binitawan ng tubong La Union na si Carlo Biado ang pagkakataong muling maiuwi ang kampyonato. Tinalo niya si Singaporean Aloysius Yap 13-8 sa Harrah's Resort sa Atlantic City, New Jersey noong taong 2021. Sa kanyang pagkakapanalo, naiuwi ng 37 years old na si Biado ang $50,000 top prize o 2.5 million pesos. Nagdagdag ng isa pang tropeyo si Carlo Biado sa kanyang koleksyon matapos manalo sa 2024 Predator WPA Men's World 10 Ball Championship noong Marso lamang sa Rio All Suite Hotel and Casino sa Las Vegas sa Estados Unidos. Nagbulsa siya ng nasa $75,000 o humigit kumulang 4.2 million pesos bilang premyo. Pero bago ito ay nag-runner-up finish rin si Biado kay Lee Van Corteza sa Pro Billiards Series Las Vegas Open at nag-uwi ng $14,000 na premyo at sa ngayon, ang net worth ni Biado ay nasa 54 million pesos na. Pangalawa ay si Ramon Fernandez. Kung pinag-uusapan ng pinakasikat na manlalaro sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association, walang ibang pangalan kundi si Ramon Fernandez. Si Fernandez ay isang dating coach at basketball player na naging bahagi ng PBA at tumalo sa kompetisyong ito upang maitanghal sa mga nangungunang liga ng basketball sa buong mundo. Sa kasalukuyan nakatala si Fernandez bilang Commissioner of the Philippine Sports Commission. Si Ramon Fernandez ay parang basketball superhero sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association. Ngayon pa lang, marami nang nakakakilala sa kanya bilang isa sa mga sikat na mukha ng Philippine basketball. Pagkatapos niyang tumigil sa paglalaro, marami pa rin siyang napapansin sa mga laro ng PBA Legends Reunion sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. Ang kanyang net worth ay nasa 81 million pesos sa kasalukuyan. Pangatlo sa ating listahan ay si James Yap. Tulad ng ibang mga basketballista sa bansa, naging isang ordinaryong manlalaro lang din si James Yap kung hindi napansin ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang kabilib-bilib at kamangha-mangha niyang galing sa basketball. Naging inspirasyon ng probinsyanong Tubong Negros Occidental para sa napakaraming kabataang gusto ring makilala ang kanilang pambihirang galing sa basketball. Marami sa kanila ay mga galing sa mahihirap na pamilya sa probinsya na nangangarap ding mabigyan ng tsansang umangat sa buhay. Sa ngayon, isa si James Yap sa mga pinag-aagawan ng mga koponan at kinatatakutan naman ang kanyang mga nagiging kalaban. Ang kanyang net worth ay nasa 81 million pesos. Pangapat ay si Onyok Velasco. Nagsimula si Onyok sa boxing sa murang edad at siya ay tinuruan ng kanyang ama. Sa kanyang kabataan, nagtagumpay si Onyok sa maraming mga local at national na paligsahan sa boxing. Siya ay naging kampiyon sa 11 magkakasunod na taon sa bantamweight division ng Western Visayas Regional Athletic Association. Ipinakita rin niya ang kanyang kakayahan sa pagsabak sa mga palarong pang sports sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakamit ni Onyok ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa boxing noong 1994 nang magwagi siya ng gintong medalya sa light flyweight division sa Asian Games na ginanap sa Hiroshima sa Japan. Noong 1995, nagpakita rin siya ng magandang performance sa Southeast Asian Games kung saan siya ay nagkampiyon sa light flyweight division. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera ay naganap sa 1996 Atlanta Olympics. Siya ay nagpakita ng magandang laban sa boxing. Bagaman hindi siya nagkamit ng medalya, naging isang inspirasyon siya sa buong bansa dahil sa kanyang pagiging determinado at masigasig na ipinakita sa kanyang mga laban. Ang kanyang net worth ay umabot na sa 81 million pesos.
Panglima ay si Hidilyn Diaz. Si Hidilyn Diaz ang naging kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas nang manalo siya sa women's 55 kg category sa Tokyo Olympics 2020. Sa kanyang ika-4 na Olympics, binuhat ng 30 years old lamang noon na Pinoy weightlifter ang combined weight na 224 kg na isang bagong Olympic record. Pagkatapos ng kanyang final lift sa mahigpit na kompetisyon, hindi napigilan ni Diaz ang maiyak bago mahigpit na niyakap ang kanyang mga coach. Sa kabila ng mga pagsubok niya sa buhay, nanatili siyang matatag at nagpakita ng kahusayan sa kanyang larangan. Sa wakas, sa Tokyo Olympics noong 2020, natamo ni Hidilyn ang pinakamataas na parangal sa kanyang propesyon, ang gintong medalya sa women's 55 kg weightlifting event. Sa kasalukuyan, si Hidilyn ay isa sa mga itunuturing na bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang tagumpay sa sports at kanyang pagiging inspirasyon sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang net worth ngayon ay umaabot na sa 81 million pesos. Pang-anim ay si Paeng Nepomuceno. Siya ay isang sikat na manlalarong Pilipino sa larangan ng bowling. Siya ay pinanganak noong November 30, 1957 sa Maynila. Ang kanyang ama na si Rafael Nepomuceno ay isang veterano ng World War II at isa sa mga unang manlalaro ng bowling sa bansa. Nagsimula si Paeng sa kanyang karera bilang manlalaro ng bowling noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Noong 1971, napanalunan niya ang kanyang unang torneo sa Junior Bowling Championship sa Maynila. Pagkalipas ng 2 taon, napanalunan niya ang kanyang unang pambansang titulo sa National Youth Bowling Championship. Noong 1976, naglaro si Nepomuceno sa kanyang unang World Cup sa Tehran, Iran, kung saan siya ay nagtamo ng ika-6 na pwesto. Mula noon, nagpatuloy ang kanyang tagumpay sa larangan ng bowling, na kung saan siya ay nakapagwagi ng 4 na titulong World Cup at siya lamang ang nakagawa nito sa kasaysayan ng bowling. Bukod dito, si Nepomuceno ay nagwagi ng 23 na kampyonato sa Asian Bowling Circuit, 6 na ginto sa Asian Games at 4 na ginto sa World Championships. Siya rin ang nagtamo ng 3 titulo sa American Bowling Congress Championship sa Estados Unidos. Ang kanyang net worth sa ngayon ay nasa 81 million pesos. Pang-7 ay si Efren Bata Reyes. Si Efren Bata Reyes ay isang sikat na manlalaro ng bilyar na taga Pampanga. Siya ay pinanganak noong March 26, 1954 at lumaki sa isang mahirap na pamilya sa Tondo sa Maynila. Sa edad na 5 taong gulang lamang, nagsimulang maglaro si Efren ng bilyar gamit ang mga gamit ng kanyang ama. Dahil sa kanyang husay sa larong ito, naging regular siya sa mga liga ng bilyar sa mga kanto ng Tondo. Noong 1985, nagtungo si Efren sa Estados Unidos upang maglaro ng bilyar sa international circuit. Sa kanyang unang paglahok sa US Open, nagwagi siya at naging kauna-unahang non-American player na nakapag-champion sa nasabing torneo. Mula noon, si Efren ay nakapagwagi na ng maraming mga kompetisyon sa bilyar sa buong mundo, kabilang ang World Pool Championships at Derby City Classic. Kilala siya sa kanyang kahusayan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ng utak at kasanayan sa pagtutok ng bola, kaya naman binansagan siyang The Magician. Sa kasalukuyan, si Efren ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo at isa sa mga pinakasikat na personalidad sa larangan ng sport sa Pilipinas. Ang kanyang net worth ay nasa 109 million pesos. Pang-8 ay si Nonito Donaire. Si Nonito Gonzales Donaire Jr. ay isang Filipino-American professional boxer na may ilang world championship sa iba't ibang weight classes. Siya ang pinakamatandang boxer na nanalo ng bantamweight world title at ang unang 3-time champion sa kategoryang iyon. Kilala rin si Donaire bilang isang world champion sa 3 sunod-sunod na dekada at may 9 na world titles mula sa mga pangunahing boxing sanctioning bodies. Ang kanyang net worth ay nasa 270 million pesos. Pang-9 ay si Junmar Fajardo. Si Junmar Fajardo ang kasalukuyang pinakamataas na kumikita sa mga kompetisyon sa PBA at iyon ay lubos na sulit. Walang anino ng pagdududa sa katotohanan na si Fajardo ang naging pinakamahalaga at patuloy na gumaganap na manlalaro sa prangkisa ng San Miguel Beermen. Naging instrumento siya sa tagumpay ng San Miguel Beermen sa mga nakaraang season na ginagabayan ng koponan at maraming kampyonato. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, si Fajardo ang pinakamataas na sumusweldong manlalaro sa PBA na kumikita ng 75 million pesos sa isang taon ayon sa PBA News 2024. Ang mga tagumpay ni Fajardo sa court ay nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang key figure sa Philippine basketball at isang nangungunang talento sa liga. Ang kanyang net worth ay umabot na sa 1,404 million pesos.
At ang pinakamayamang atleta sa Pilipinas ay walang iba kundi si Manny Pacquiao. Naging professional na boksingero si Pacquiao noong 1995 at nagsimulang magpakita ng magagaling na laban. Nagsimula siyang manalo ng mga titulo sa maraming iba't ibang timbang sa paglipas ng mga taon at naging kilalang pangalan sa mundo ng boxing dahil sa kanyang mga tagumpay. Isa sa mga pinakamalaking laban ni Pacquiao ay laban kay Oscar De La Hoya noong taong 2008. Ito ay isang malaking tagumpay para kay Pacquiao dahil nagpakita siya ng magandang laban at nagwagi sa pamamagitan ng technical knockout. Nagsimula din siyang lumaban sa mga kilalang boksingero tulad ni Juan Manuel Marquez, Eric Morales, Marco Antonio Barrera at Floyd Mayweather Jr. Si Manny Pacquiao, ang pambansang kamao ng Pilipinas, ay nagkaroon ng maraming sikat na laban sa kanyang mahabang karera sa boxing. Ang kanyang net worth ay umabot na sa 11,880,000,000 pesos.